Virgo, anong energy mo this week? Tingnan natin. Ano yung overall energy mo this week? Maraming salamat Virgo sa mga naka-follow, and kung makaka-resonate ka dito sa reading na to, huwag mo kalimutang mag-follow, huwag mayong mag-comment. Na-appreciate ko po yung mga nagko-comment. Excuse me. Nabablock yung throat chakra ko. Anong message? Oh, parang lumabas na rin to kanina. Love is all around sa Cancer. Mapatay na isa. Di ba nakita nyo naman nahulog siya? Nire-restrict nyo ba yung sarili nyo? Sa mga tao, nag-isolate ba kayo? Ba't ganun lang nararamdaman ko sa Virgo? Oh, ito. Truth transcends illusion. Ah, okay. And yung mga numbers. 41, 22, pwedeng angel number pagsamahin nyo. Pwedeng age nyo yan, pwedeng birth date, life path number, master number 22. And then ito 4 plus 1 equals 5. Pwedeng nasa transformation ka. Ito equals 4 structure. Pwede rin naman partnership. So pwedeng ano to, connected sa love, reading, or yung foundation mo about love. Truth transcends illusion. Kung ano ba yung totoong pagmamahal. At hindi nakabase lang sa illusion. Diba? Kasi kung totoong pagmamahal, magiging strong yung foundation nun. Ano yung energy na kukonect dito? Sa dalawang oracle card na to. About Virgo this week. Naku, burden to. Problema. Parang lagi mo na lang nararamdaman yung problema. Lagi mo nakikita yung problema. Mabigat yung energy na to this week. Marami kang bagahe. Pwedeng about sa finances mo. Pwedeng about sa project mo. Anything na ginagawa mo in a material level. Trabaho. Paano siya nagko-connect? Yan. Ewan ko, yun yung sinasabi ng intuition ko. I-analyze nyo daw, Virgo. Paano nagko-connect yung truth transcends illusion? Example, maganda yung trabaho mo. Maganda, pati benefits. Pero, nag-grow ka ba dyan? Marami kang ang pera, pero sobrang dami mong responsibilities na halos palagi ka OT, ganyan. Or marami inuutos sa'yo, pero wala naman sa job description mo. Ganun yung mga example. Pwedeng in a relationship ka, sa panlabas, mukhang masaya, kompleto, ganyan, buo. Pero deep inside, marami kang burden na tinatago. Okay, paano mo, wait lang. Challenge muna. Ano yung challenge para sa mga Virgo this week? Yun, paano mo i-end to? Yung mga burden na dala-dala mo. Baka may nagpapabigat din sa'yo na maternal energy sa life mo. Meron bang connection sa isang feminine, mother energy? Or nakikita mo itong mother energy na to, or feminine na yan, may mga burden na dinadala. Pwedeng ikaw naman talaga yan. So, yung challenge, the magician, the world. Paano mo overcome to? Paano mo i-let go? Paano mo i-end yung burden mo na nararamdaman? Yun yung challenge. Baka nandun ka pa sa sphere na marami kang illusion, nahihirapan ka pang i-analyze or tanggapin yung truth na burden lang talaga kung anong meron ka ngayon. At hindi na siya nakakatulong sa'yo. Paano mo to i-handle?
Detach and heal. Move away. Detach emotionally. And mag-focus ka sa pag-release ng mga emotions na hindi na nakakatulong sa'yo. Yung bigat, i-release mo siya. Para guminhawa yung flow ng energy sa'yo. Para gumaan yung loob mo. Ano yung advice para sa Virgo this week? Virgo, kapag kailangan nyo ng private reading, message nyo lang ako. Isisend ko po yung details. Thank you. Watch out. Naririnig ko, watch out. Para sa new opportunity kapag na-release mo na to. Ang advice, i-analyze mo. I-analyze mo lahat na nagbibigay sa'yo ng burden. And kung ano yung nabigay nun, kumbaga, ano pa bang example Example yung ganong workload. Oo, ang daming task na binibigay sa'yo. Bakit maraming task na binibigay sa'yo? Ano bang naitutulong nun sa'yo? Pero wala naman sa job description mo. Pwedeng, dahil kulang ka sa boundaries, hindi ka nagsasalita. Diba? And after mo ma-release yung ganyan, or after mo mag-set ng boundaries, ano yung magiging opportunity after nun para sa'yo? Kasi maganda yung magiging outcome kapag kapag naayos mo yan sa sarili mo. Yung mga burden na yan, baka kailangan mo talaga ng boundaries. At saka emotional healing. Okay, thank you, Virgo.